Umakyat na po sa 18 ang napaulat na nasawi sa pananalasa ng Bagyong Uwan ayon sa Office of Civil Defense. Karamihan dyan ay mula sa Cordillera kung saan naitala ang kaliwat kanang landslide. At live mula sa La Trinidad, Benguet, nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Rainiel, pakibigyan nga kami ng detalye tungkol dito sa mga nasawi dyan. Ruth, dito pa nga lang sa may Benguet, 3 na yung nasawi. Dito nga sa kadadaan lang na Super Typhoon Uwan. 2 dyan ay mga biktima nga ng landslide. Yung una ay yung sa bayan ng Bugyas kung saan yung 41-year-old na babae ay bababa lang sana sa unang palapag ng kanilang bahay nitong Sabado. Pero yun nga dumaan at lumambot yung lupa doon sa likurang bahagi kaya naman dire-diretso na ito at nalubog na rin siya doon sa loob ng kanilang bahay. Yung anak niya na 9-year-old ay nasa 2nd floor kung saan natutulog na ito bandang alas 10 ng gabi ay nakaligtas nga at nagtamo lang ng ilang injury sa katawan. Dito pa rin sa bayan ng Bugyas, isang lalaki naman yung lilipat sana doon sa bahay naman ng kanyang kapatid para sumilong dahil nga umahagupit na itong si Uwan. Pero sa kasamaang palad, habang papalapit na siya doon sa bahay ay bumagsak naman itong pine tree at natamaan siya at nadaganan. Dito naman sa bayan ng Kabayan ay isang 64-year-old na balo na babae yung natamunan din ng landslide habang siya ay nasa loob nga ng bahay naman ng kanyang anak. Kwento ng Local Disaster at Rescue Unit dito ay originally itong matanda ay nandoon nga sa kanyang bahay pero inisip niya na lumipat doon sa bahay ng kanyang anak pero doon siya mismo natabunan nga nitong gumuhong lupa. Mapunta naman tayo, Ruth, dito sa may Lubwagan sa Kalinga at 2 yung namatay rin dito dahil sa landslide at pinaghahanap pa nga rin yung ilang yung 2 pa na barangay official na re-rescue lang din sana doon nga sa may landslide area sa Kalinga. Sa Tinok naman sa Ifugao, isa rin yung namatay. Farmer ito at mas pinili niya na manuluyan doon sa kanyang barong-barong dahil nagbabantay siya nung kanilang garden o yung kanilang mga vegetable plantation area. Pero hindi na nga siya nakaalis kaya naman nung lumambot na rin yung lupa at gumuho na ay nagdire-diretso na ito doon sa may barong-barong route. Mabalik tayo dito sa Benguet, nakausap natin yung governor dito, si Governor Melchor at sinabi niya na bukod nga doon sa mga natabunan ng landslide ay meron pang higit 1,000 na residente yung pinalikas nila sa iba't ibang lugar dahil ito yung mga nandoon nga sa landslide at rockslide prone area. Sinabi niya okay lang na magkaroon ng extension doon sa mga evacuation center kahit gumaganda na yung panahon dahil nga sa ngayon ay yung lupa ay malambot na at prone nga ito sa pagguho. Ruth. Rainiel, binanggit mo rin naman na medyo gumaganda na yung panahon pero may iba pa bang mga kalsada na sarado? Halimbawa yung mga galing dito sa Maynila, yung papunta dyan or in-encourage din ba yung mga turista na umakyat pa dyan sa Baguio sa panahong ito? Ruth, doon naman sa Baguio City, nakausap natin yung city government at sinabi nila na 2 yung daan. Yung first, yung Marcos Highway, bukas na ito, Ruth, pero ito rin yung dinaanan natin bago pa nga itong bagyo. So, noong mga panahon na yon, okay pa naman yung daan pero may ilang lugar lang na 1 lane, dahil nga nakaranas din ng soil erosion. Yung dito naman sa Cannon Road ay totally closed pa sa ngayon dahil inaayos pa nga yung ilan sa mga nasirang bahagi nito. Hindi lang nitong Bagyong Uwan, kundi yung mga nakaraan pang bagyo. Ruth. Yan po ang Express Report ni Rainiel Pawid live mula sa La Trinidad, Benguet. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.